Ako, miski siguro ako siguro ang makadebate ni Rowena Guanzon. Mahihirapan ho sa akin ipagtanggol ang vice presidente na. Oh, Mark! Oh, sasabihin ko, oh, sige nga, paliwanag nyo na yung tungkol dyan sa mga Mary Grace Piatos. Oh, Mary Grace Piatos, sasabihin sa akin ni Guanzon, pwede namang gamitin yun eh. Bilang alias niya eh. No? O paano? Ang COA, sa COA dapat meron kang hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Ba't walang pinasang ganon? Di ba? Oh, doon pa lang oh. O sige, Guanzon, ikaw naman, ipaliwanag mo, paano mo masasabi na hindi nagbanta ang vice presidente sa buhay ng presidente? Gayong meron siyang inutusan at may pagpaplano na. Oh. Yakang-yaka ho natin yan, mga bossing. Pero, wala ho yung mga yan. No? Wala ho yung mga yan. Hindi papalago yan. Kung ano-anong mga alibay lang ang mga gagawin niyang mga yan. Magpapaulit-ulit lang ho yung mga yan. Kagaya nito, ito, mga bossing, kilala nyo to? Kung magsasabi kayo ng tama, Ayan, si Boss B. Sino po ang nakakakilala kay Boss B? Eto si B1. No? Langya kayo. Baka sabihin, ako nagsasabi sa kanya nito. Sa inyo ko lang naman nakita, no, na ikinokomento nyo, na si Mike Defensor, Boss B. May sinasabi at paulit-ulit lang ho ang sinasabi ni Boss B, mga kababayan. Pakinggan nyo po. Nandun din si Topacio sa likod. sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa Ina gusto tawag agad. Yung mga dala ninyo, mga 18 marites. Pang maritesan lang. Ultimo sila, naglaban-laban yung mga pinagsasasabi ni nila. Tapos gusto tawag agad Sandro Marcos, tawag Martin Romualdez, tawag ang presidente. Paano ko sabihin ko kunyari, ayan si Defensor, sinupsop ni yan. Sinupsop ni Kap Ninyo yan. Paano naniwala agad sa akin? Di ba, mga kababayan? Siyempre, kailangan ng cross-examine talaga. Hindi pwede yung basta, sige, nagreklamo ako dito o nagreklamo ako dito, ipatawag niyo mga yon. Paano kung pinag-iinitan lang? Di ba? Paano kung ano-ano lang ang mga sinasabi? Kay Martin, hanggang ngayon, wala pa din kayong maipakitang ebidensya na matibay na ebidensya. Hindi po batas gusto nila paniwalaan agad. Mga style ng mga DDS yan eh. David. Yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung ang iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen? Bakit ayaw nyo iharap? Di po ba? Bakit natatakot iharap yung 18 marites? Bakit kinakabahan sila? Yung itsura nito, Pasyo. Di ba? Ganun lang ho yung kasimple, mga bossing. Kung talagang totoo yung mga pinagsasasabi niya, mga 18 marites, ay papayag ka na isa-isahin yan, na interviewin sa NBI. Papayag sila na isa-isahin kausap yan sa NBI. Di ba? Hindi pwede yung ganyan. Ako ho, mga bossing. Kung ako kasali dyan at talagang natunghayan ko kung ano yung mga pangyayari doon sa sitwasyon na yun, sa deliveran na maleta, sabihin ko kay Defensor, oy, bingot! Ay, sorry. Oy, Defensor! No, hayaan mo ako. Okay lang sa akin na interviewin ako ng NBI kasi alam ko naman yung mga sasabihin ko talaga. Ganun. Ito mga to, daming alibay, mga kababayan. Kesyo daw po, hindi daw po pwedeng isa-isa. Normal naman po yun. Normal po yun sa mga pagko-cross-examine, mga boss pa mo, sir. Pero pinapamukha nila sa mga DDS, parang illegal yung datingan na isa-isahin yung 18 marites. Di po ba? Bingot na lang ho ang maniniwala dito eh. Siguro si Bito na lang ho ang maniniwala dito eh. Diba? Kapwa bingot na lang po ang maniniwala dito, mga kababayan. Ulitin natin ha. Isang mabilis ulit si Defensor. Sabi ko nga,
Kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at Tapos maririnig mo doon sa 18 Marites. Tatanungin nyo isa, ilang maleta dinala nyo kay Ferdinand Marcos Jr.? 3 po. Tinanong yung pangalawa, ilang maleta yung dinala nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? 5 po. Iba-iba yung mga pinagsasasabi ng mga gago eh. Di ba? O, di ba? Tapos pati ho, eto ha, pati si De Lima, idinamay pa nitong mga ito. Paano? Bakit? Ano ang dahilan? Bakit ka magbibigay ng mali-maletang pera kay De Lima? Yun po yung una nilang banggit dati. Mali-maleta, may maletang natanggap si De Lima. Tinanong ng mamamayang Pilipino, ano ang dahilan? Ano ang kapangyarihan ni dating Senador De Lima na ngayon ay congressman para bigyan nyo ng pera? Eh hindi naman siya congresswoman that time. Ano sabi ni Baligod? Na oversight ko lang po. Nakita nyo po. Tapos, eto na, NBI. Siyempre, kayo ho, nakikita nyo, ganun yung mga pinagsasasabi doon sa kanilang mga press conference. Ikaw hindi mo aayusin at hindi mo talaga aalamin kung ano ang motibo, pakay nitong mga ito. Bakit puro mali-mali at paiba-iba yung kanilang mga sinasabi? Natural po, ganun po ang gagawin ng NBI. Di ba Roger Mendoza, buwang talaga, may topak ang utak, baliw. Sabi, wala nang kwenta si Mike Deprencia. O, mukhang gago. Mukhang gago. Eh, DDS na lang po kasi talaga ang mapapaniwala nitong mga ito. At ako yung nagagalak, paunti ng paunti at paubos na po ng paubos yung mga DDS, mga bossing, no? Eh, biruin mo naman, bakit po? Eh, ganito yung mga papaniwalaan mong tao, oh. Siya, adik man siya, mahinang leader, walang kwentang presidente. Pero ganyan yung sinasabi. Pero wala naman pong mapatunayan kahit isa. Buhay pa pala ito. Kala ko, tegi na to. Kala ko, dedo na ito. Kasama ni Dadu to, di ba? And that is the mission of the security group of Malacanang. Paano mo naman papaniwalaan yung mga ganyang tao? Di po ba? Anyway, mga boss, chipa mo, sir. Di na ho ako magtatagal. Ano po? Magsama-sama tayo mamayang gabi. Naka-live po tayo ulit, mga boss, chipa mo, sir. Muli po, ako'y magpapaalam muna. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. No? Paglabas niyo po dito sa channel natin, dut-dutin niyo lang po yung like button dyan upang sa ganon, mas i-share ni YouTube itong mga ginagawa nating mga content. Muli po, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.